Magi POV. Mabilis lumipas ang mga araw na nagdaan. Isang linggo na rin akong kasama sa mga lakad ni Martin. Sa opisina man at sa mga meeting. Para akong anino niya na di ko moari. Nakakahiyaman sa iba lalo na sa kanyang mga tauhan. Na madalas kong napapansin na laging nagbubulungan, sa tuwing magkakasama kami. Nasanay na rin ako, dahil palagi ding nakahawak sa aking kamay si Martin. Na para bang takot na mahiwalay ako sa kanya. Katulad ng dati. Ay palagi akong nagpapakain sa kanya, na iisang plato at kutsara lamang ang gamit. Maski ang baso ay iisa lang din kung saan banda ko ininom. Ay gagayahin niya din na parang iwan. Ang mas nakakaloko pa, ay ang walang katapusan niyang paghahalik sa akin. Habang tumatagal ay mas lalo siyang nagiging sweet sa akin. Ako naman ay tao lang na marupok. Kunting hibla na lang, ay malapit na ako bumigay sa maiinit niyang yakap at halik. Pero ramdam ko sa kanya ang respeto na binibigay niya sa akin. Masyado na akong nahuhulog sa kanya, kahit hindi ako nagsasalita. Pinapakita ko na lang sa kanya ang pag-aasikaso, na para ba kaming mag-asawa. Ang hindi ko lang gusto sa kanya, ay ang pagiging seloso niya. May tumingin lang o kumausap sa akin, ay akala mo maninipa na ng tao. Para siyang baliw pag ganon. Kaya ang ending ay nag-aaway kami. Pero dahil hindi niya ako matiis, ay kung todo effort naman ito para mapansin ko siya. Kasalukuyan kami ngayon na nasa meeting area. Nakaupo ako malapit sa kanyang upuan, nakakahiyaman sa ibang mga taong kaharap. Na talaga namang may sinasabi sa buhay. Katabi ko sa kaliwa si James na kanyang secretary. At nasa kanan ko naman si Martin. Napasimangot ako sa babaeng maganda na katabi din ni Martin. Maganda ito ay halatang anak mayaman. Sexy din ito sa suot na super hapit sa katawan. Kitang-kita din ang hinaharap nitong sinadya ata ipakita. Napaka-professional din ito kung kumilos. At sa tuwing magsasalita ito, ay para bang nang-aakit sa boses nitong parang anghel. Napapansin ko din na panay ito tanong kay Martin, at napapansin ko pa kung paano ito minsan napapayakap sa braso ni Martin. Itong isa naman ay para bang feel na feel ang ginagawa ng babae, na si Ceci Agustin. Tuwing napapatingin naman ito sa akin, ay grabe kong umirap. Kung wala lang siguro kami sa gitna ng meeting, ay baka katulad lang din ng ugali nitong si Hilary, virus. Hindi ko naman maintindihan ang mga pinag-uusapan nilang business, at sabayan pa ng pagkainis ko sa babaeng si Ceci, ay nag-excuse ako para magbanyo. Where are you going? Salubong na tanong ni Martin. Comfort room lang ako. Excuse. Sa loob-loob ko ay gusto ko na itong singhalan, pero dahil nasa gitna kami ng meeting, ay ngiting aso na lamang ako, at lumabas ng kwarto. Nang makabanyo ay humarap ako sa salamin. Nakakaramdam talaga ako ng pagkainis sa totoo lang. Ayoko man aminin, pero talagang selos na ito. Kaya ang ginawa ko na lang ay mag-retouch ng mukha at nag-lipstick. Inayos ko ang dress ko. At pinapababa pa ng husto ang pang-itaas. Para lalo pa lumitaw ang maputi at makinis kong mga balikat. Tinaas ko ang mahaba kong buhok, at pinusod ito nag-iwan lang ako ng iilang hibla ng buhok. Para kaakit-akit naman tingnan, nagpabango din ako ng husto. Ewan ko ba, pero gusto kong higitan ang babaeng pabebe na yon. Na kung todo dikit kay Martin na para bang tuko. Nang masatisfy sa itsura ay lumabas ako. Nakita ko pa sa aking dinaraanan ang mga mukha ng ibang empleyado, na sobra ang tingin sa akin, kadalasan mga lalaki, na halos mabali ang leeg. Gusto kong matawa sa itsura nila, pero ayoko at baka isipin feel ko maging maganda. Pero totoo naman, pero kay Martin lang gusto ko magpaganda syempre. Pumasok muli ako sa meeting area, at ganun na lang ang gulat ko, dahil halos lahat ng tao sa mahabang mesa, ay sa akin nakatingin na para bang nakakita ng Diyosa. Si Martin ngayon ang nakatayo, at nag-e-explain sa harap, pero naputol sa biglang pagpasok ko. Napalunok ako, dahil ibang klase na naman ang titig sa akin ni Martin. Napababa ako ng tingin, dahil nakaramdam ako ng hiya. Kainis naman Napataas ang isang kilay ko, dahil ang inupuan ko kanina nakatabi ni James, ay inupuan na ng walang iba kundi si Ceci. Di pa ba siya nasiyahan sa kanyang upuan kanina, at lumipat pa sa pwesto ko. Nakita ko siyang kung todo taas ng kilay, at tinignan pa ako mula ulo hanggang paa.
Stop staring at her and focus for this. Inis na sabi ni Martin. He is getting cold and bossy again. Nakabusangot na naman ang mukha nito, na tumingin sa akin. Nakita ko pa na sumenya si James, at para bang namutla. Kaya wala sa loob ay umupo ako sa pinakadulo, na may bakanting upuan, at napatingin ako sa aking katabi, na halos mapunit na ang labi sa tindi ng pagkakangisi. Kanina ko pa ito napapansin, simula nang pumasok ito sa loob ng kwartong ito, na halos hindi na mahiwalay ang tingin nito na sobrang malagkit. Gwapo din naman ito, at mukhang mabango. Pero di ko feel. Nginitian ko na lang ito. Nagulat ako nang may kumalabog ng malakas, kaya napaharap ang aking paningin. Si Martin na may hawak ng solid na bagay. Hindi ko alam kung ano yun, pero bumagsak yun sa glass table na nasa aming harapan. Napasinghap na lamang ako sa inakto nito. Matapos ang ilang oras, ay natapos din ang nakakaboring na meeting. Halos makatulog na ako, dahil di ako makarelate sa mga pinag-uusapan ng mga ito. Ayoko na rin bigyan ng pansin itong katabi ko, na halos walang tigil sa pagkakangisi. Ramdam ko din ang mabagsik na matatalim na mga mata ni Martin. Marami nang nagsialis. Pero itong si Ceci ay halos gusto na ata maging cashier, dahil wala na atang balak na kumalas sa braso ni Martin. Mga malalantod, ang sasarap nilang pagbibigwasan. Si James naman ay ang bilis ng mga kamay sa pagsusulat, at sabayan pa ng nasa harap nitong laptop. Tatayo na rin ako, dahil naiinis na ako sa kapaligiran, nang may magsalita sa aking tabi. Hi Miss Beautiful. My name is Rudy Santos. Pagpapakilala nito sa sarili. Ngumiti ako dito. Pwede na itong pagtiyagan kausapin pampawala ng sama ng loob sa ibang nilalang. Hello, I'm Maggie, magiliw kong sagot at nakipag-shake hands dito. Wow, beautiful name for a beautiful girl like you. Oh thanks, sabi ko na lang. Bukod kay James, secretary ka rin ba ni Mr. Martin Razon? No. Girlfriend? No. Kamag-anak? No. Then what? Nagtataka nitong tanong. Private nurse, magalang kong sagot. Oh wow, di ko akalain na nurse ka pala. You look so very beautiful. Thanks, ngiti ko dito, pero gusto ko nang mapangiwi sa paraan ng titig nito. If you don't mind, can I get your number? Yes, I mind. Kaya umalis ka na bago pa ako maging kriminal ngayon. Bulyo ni Marty na aking kinagulat ng husto. Hindi ko alam na nakalapit na pala ito sa akin. Nakita ko pang napanganga si James, habang hawak nito ang laptop. Ang babaeng cashier naman ay nakasimangot ang mukha, at mat array na nakatingin sa akin. Hey Mr. Razon, easy ka lang. Gusto ko lang magpakilala sa personal nurse mo. Wala naman sigurong masama, si Rudy na akala mo walang paki sa nakikitang pagdidilim ng mukha ni Martin. Ipakilala mo naman kay Mr. Santos ang personal nurse mo Martin. Malay mo destiny na nila, sabay hagikak nito. Bigla umakyat ang dugo ko sa aking ulo ko, sa sinabi ng cashier na ito. Anong akala niya sa akin, naghahanap ng jowa? E kung suntukin ko kaya ang bunganga nito? She is not my personal nurse. She is my fiancé. Lahat kami ay napalingon sa sinabi ni Martin. Halos ikatalo ng aking puso ang salitang sinabi nito. Ano raw fiancé? You, get out. Singhal nito kay Rudy. Nakita ko naman ang pagkapawis sa noo ni Rudy, kaya mabilis na nagpaalam ito. Isa ka pa, get out, galit na sabi nito kay Ceci. Mangiyak-ngiyak itong umalis, matapos sigawan ni Martin, nakaramdam naman ako ng habag dito, kahit na wala na itong ginawa. Kundi ang tarayan ako, nang makaalis si cashier mabilis akong nagsalita. Hoy grabe ka, hindi mo kailangan mamahiya. Wala itong sagot, bagkus ay hinawakan nito ang aking kaliwang kamay at lumabas. Matapos ang eksenang iyon, ay wala kaming imikan ni Martin. Hindi kasi may pinta ang mukha nito, bukod sa napakadilim na ay nakabusangot pa. Hindi rin ako umiimik, at baka bulyawan lamang ako. Hindi rin ako nakadikit sa kanya, at nasa malaking sofa niya ako nakaupo. Ang ginawa ko na lang ay kinuha ko ang earphone ko, at nagpaka-busy sa cellphone ko. Nanood ako ng K-drama na nirekomenda ng kapatid ko. Akala ko ay matatapos ang araw na iyon, nakatahimikan lang sa aming dalawa, pero nagkamali ako dahil nagpabebe na naman itong bakulaw. Kumain kami ng magkasalo,
habang sinusubuan ito. Nang matapos ay medyo lumiwanag na ang mukha nito, pero nakasimangot pa rin. Saktong alas 5 ng hapon nang bumaba na kami para umuwi. Malapit na kami sa kanyang kotse, nang may tumawag dito sa kanyang cellphone. Napatingin ito sa caller at lumingon sa akin. Hintayin mo ako at sasagutin ko lang ito, sabi ni Martin at tumalikod sa akin at lumayo. Napasimangot ako. Hindi ba pwedeng sagutin na lang niya ang tawag, kahit andito ako? Lumayo pa talaga. Halatang may tinatago. Nainas ako. Maggie Bautista. Natigilan ako, dahil sa pamilyar na boses ang tumawag sa akin. Napalingon ako sa kaliwang banda, at nagulat ako sa patakbong tao, at papunta ito sa akin. Si Anthony. Wow! Finally nagkita din tayo, Maggie. Masayang bati nito. Ngumiti ako dito. Kumusta, Anthony? Kailan ka nakabalik dito? 3 days ago pa. Alam mo ba dumiretso agad akong ospital, para lang makita ka. But unfortunately, wala ka na daw doon, malungkot nitong sabi. Babalik pa rin naman ako sa ospital, ano ka ba? Natatawa kong sagot dito. Saan ka ngayon nagtatrabaho? At anong ginagawa mo dito? Takang tanong ni Anthony. Anirekomenda kasi ako ng boss ko na maging private nurse, tipid akong ngumiti. I see. But how long? Depende, hindi ko pa alam eh. Ano ulit ang ginagawa mo dito? May pinuntahan ka ba dito? Makulat na tanong nito. Ako naman ay nangangapa, kung ano ang isasagot ko kay Anthony. Andito ba naman ako sa isang sikat na kumpanya, na pagmamay-ari ni Martin? Alangan naman na sabihin ko na inaalagaan ko si Martin, na mas malakas pa sa kabayo. Aano kwan kasi? By the way, napadaan ako dito, para puntahan ang pinsan ko. Pinsan mo? Yeah, but I think some other days na lang. Dahil nakita na. I'm so happy to see you again, Maggie. Nakatitig ang mga mata nito sa akin. Diyos ko po. Ano bang klaseng tao ba ito? Sobrang makulit. Kaso nga lang mas matindi sa kakulitan naman si Martin. Napabuntong hininga na lamang ako. Ayoko naman itong saktan, dahil mabuting tao talaga ito. Guwapo na at mayaman. Kaso wala talaga akong maramdaman na kunting pagmamahal. Kung alam ko lang na makikita-kita ngayon, nabigay ko na sana ang surprise gift ko sa'yo. Surprise gift? Kunot-nuo ko dito. Yeah, but I will sure you gonna like it. Sabay hawak nito sa aking kanang kamay, na kinagulat ko. Takti, baka makita na naman ako ni Martin. Ibang klaseng nilalang pa naman yun. Hihilahin ko na sana ang aking kamay, nang may boses na umalangaw-ngaw na aking kinapikit. What the? Galit na boses ni Martin. Mabilis pa sa kidlat na kalapit ito sa akin, at ito pa ang naghiwalay sa aming kamay ni Anthony. Who are you? Si Martin na humarap kay Anthony. Martin. Anthony. Sabay pa silang dalawa na nagkagulatan, sa pagbanggit ng mga pangalan. Magkakilala kayo. Maski ako ay gulat sa reaksyon ng dalawa. Yeah, he is my cousin, si Anthony na nagpalipat-lipat ng tingin sa akin at kay Martin. Cousin. Ang pakiramdam ko ay nagtambulan ang dibdib ko sa aking narinig. Wag naman sana magkaroon ng delubyo sa dalawang ito. Did you know each other? Si Martin ngayon ay madilim, at sambakol na naman ang mukha. Ako naman ay napipina. Wag naman sana magsalita ng kung ano itong si Anthony. I know her of course. She is Maggie. Ang matagal ko nang nililigawan, walang gatol na sagot ni Anthony. Parang gusto ko na lang maglaho sa sandaling ito. Dahil ramdam na ramdam ko ang kakaibang atmosphere sa paligid. Napayuko na lamang ako, dahil di ko kaya ang pagtingin sa akin ni Martin. What did you say, Anthony? Nililigawan. Nakakakilabot nitong paglilinaw sa kanyang pinsan. Is there something wrong? Nakwento ko na sayo na may nililigawan ako. And wait, bakit kayo magkakilala? Langhiya ka, Anthony. Pinagkanulo mo pa talaga ako. Matagal na pala niya akong kinikwento dito kay Martin. You are right, cousin. Magkakilala kami. At hindi lang magkakilala dahil fiancé ko si Maggie. What? Parang napatda si Anthony sa pagkakarinig. Anong fiancé ang pinagsasabi mo, Martin? Inis kong tingin dito. Matalim na mga mata niya akong tiningnan, at nilingon ang pinsan nito. You better back off, Anthony, sabay hawak ng madiin sa braso ko, at nilayasan ang pinsan nito.
Maggie wait, rinig kong sigaw ni Anthony. Pero ang makong na Martin, ay walang pakialam na kinaladkad ako papunta sa kanyang kotse. Binuksan ang pintuan ng kotse, at patulak niya akong pinapasok. Halos ibalibag nito ang pintuan ng kotse. Ganon din ang ginawa nito, nang ito naman ang pumasok sa loob. Wala kaming imikan sa loob ng sasakyan nito. Nakikita ko sa kanyang mga kamay ang pagdiin sa hawak nitong manibela. Naglalabasan ang mga ugat nito, at napapakuyom. Kita ko rin ang pag-igting ng panga nito. Itinuon ko na lamang ang paningin sa labas ng bintana, kahit wala doon ang aking isipan, kundi sa aking katabi na para bang bulkan na sasabog. Mabilis kaming nakarating sa kanyang mansyon, at hindi ko na siya hinintay na pagbuksan niya ako, dahil nagkusa na akong buksan iyon, at nagkukumahog na makalabas. Halos liparin ko na ang daan makapunta lang sa aking kwarto. Nang makapasok sa loob, ay maliksi kong nilak ang pintuan, dahil pakiramdam ko ay hindi ako safe sa presensya ni Martin. Nakahinga ako ng maluwag nang maupo ako sa aking kama, at pabagsak ko nilagay sa side table ang aking shoulder bag. Hindi pa rin ako makapaniwala na magpinsan si Martin at Anthony. Sa dami ba naman ng tao, magkakilala pa talaga sila. Parehas makulit at mapilit. Natigilan lang ako sa pag-iisip nang may kumatok sa pintuan. Mabilis ko itong binuksan. Hiha, bumaba ka na nang makapaghapunan ka na, si Nanay Lourdes. Sige po nanay, maglilinis lang po ako ng katawan, at susunod po ako, magalang kong sagot kay Nanay Lourdes. O sige hiha mauuna na ako, tumalikod na ito at sinarado ko ang pintuan. Maliksi akong kumilos para makaligo. Mabilis din akong natapos maligo, at sinuot ang komportableng nighties. Ewan ko ba kasi kay Martin, at kung bakit may mga ganon akong mga isusuot. Nagulat na lang ako, punong-puno ang dressing room ng mga magagandang mga damit. Nagmukha pa tuloy basahan ang mga damit kong dala. Nang makababa ay tumungo ako sa dining area. Walang ibang tao doon. At nakita ko ang nakahain na pagkain. Isang plato lang ang nakalagay sa mahabang lamesa. May kikisabay ba si Martin? Bakit wala pa siya? Pumasok si Nanay Lourdes. Si Sir Martin po nanay. Tanong ko. Hindi daw siya kakain at busog pa. Hayaan mo na lang yun at baka busy, anito at may kinuha sa loob ng fridge. Lumabas na rin ito na may bitbit. Nagkibit balikat na lamang ako at kumain. Pakiramdam ko ay ang lungkot ko kumain. Nasanay na kasi akong kasabay at subuan si Martin. Kaya kahit nakakainis man ito, ay nasanay na ako sa presensya nito. Parang gusto ko tuloy maiyak. Pinilit ko ubusin ang pagkain. Nang matapos ay dinala ko sa lababo ang pinagkainan, nang makita ko ang isang kasambahay na pumasok. Ma'am ako na po ang bahala dyan. Magpahinga na po kayo. Kaya ko na ito. Hindi po ma'am, ako na po ang bahala. Umakyat na po kayo sa kwarto nyo. At baka mapag-alitan tayo ni Sir Martin. Napatingin ako sa kanya. Nakita ko siyang yumuko. Sige, pasensya na ah. Salamat din nahihiya kong sabi dito. Nakahiga na ako ngayon, at kakatapos ko lang tawagan ang mahal kong anak. Pinatay ko na ang lampshade sa side table, at pipilitin kong matulog na. Kahit ba ginugulo ang utak ko sa nangyari sa aking maghapon. Pakiramdam ko ay na-drain ang buong sistema ko. Lalo na kay Martin na masama ang aura. Tinignan ko ang oras sa aking cellphone. 9:45 PM na pala. Kaya pinatong ko sa side table ang aking cellphone, at nagkumot na para matulog.